Ay mga finding, so welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. So ang ating pag-uusapan para sa vlog ko na to ay yung kapag kayo ay pupunta sa BFS, kapag kayo ay mag-a-apply ng working permit or yung working visa dyan sa may Makati, sa BFS Makati, sa Makati Circuit. So i-google nyo lang yung guys, nasa Google yan, yung exact address ng BFS sa may Circuit Makati. So yung ating adventure for today ay para dun sa mga baguhan or sa mga dati nang kumukuha ng kanilang visa papuntang Europe or kahit saan kayo papunta at pupunta kayo ng BFS. So kailangan dapat guided kayo. So based dito sa vlog na ibibigay ko sa inyo, makakatipid kayo at mabilis kayo matapos. Tsaka ready kayo mga ka-finding bago kayo pumunta sa appointment date ninyo pag pupunta kayo ng BFS sa araw kung kailan kayo nagpaset ng appointment. So, yung ating adventure for today, iisa-isahin natin yan. So, for sure mga ka-finding, malaki ang may tutulong ng video ko na to para mapadali yung pag-process ninyo ng inyong working visa at madali kayo matapos at hindi kayo gumastos ng mahal. So, yung mga tips na ibibigay ko sa inyo, step by step po ito. Kasi kakakuha ko lang last 2 days ago, kakakuha ko lang ng working visa ko. I mean, pumunta ako ng BFS. So, yun, magpa-process ulit ako ng working visa kasi babalik ulit ako after ng vacation ko. So, yung unang gagawin natin mga finding sa vlog na to, doon nga pala mga finding kung kayo ay pupunta sa BFS. So yung mga country na pupuntahan niyo is either sa Europe or sa Netherlands, sa Finland, sa Hungary, sa Slovenia, sa Lithuania, Croatia, Bulgaria at kung ano-ano pa. So bago kayo dumating ng mga finding, kailangan mas maaga kayo. Maaga kayo dun sa appointment ninyo. Like for example, 8 o'clock yung appointment ninyo. So dapat mga 7 o'clock nandun na kayo. Kasi mahaba ang pila. Okay, mahaba yung pila. Pero sa amin, kasi agency kami, so may appointment kami, hindi na kami pumila sa baba. So mabilis kami nakapasok agad. Hindi na kami dumaan sa pila. Okay, so sa pila mga kapatid or sa may entrance, bago kayo pumasok, mayroon siyang X-ray machine. So sa labas pa lang, may sinasabi niya yung mga guard kung ano yung mga bawal at mga hindi dapat dalhin sa loob. So, kailangan, hindi pwede yung tubig, hindi pwede yung pagkain, power bank, hindi pwede dalhin, hindi pwede magdala ng charger. So, hindi kayo makakalusot kasi may X-ray machine doon sa entrance. Okay? So, pagdating nyo at nakalusot kayo doon sa X-ray sa entrance, sakay kayo elevator. So, saan kayo pupunta ng floor? 6th floor mga ka-finding. So, sa 6th floor kayo sasakay ng elevator. I mean sa ground floor, tapos ang destination nyo is baba kayo ng 6th floor kasi andun yung BFS. Okay? And then pagdating doon, punta kayo sa front desk. So may guard ulit doon, check ulit yung bag nyo, double check ulit. So wala nang X-ray machine doon, pero may guard na i-check yung mga bag ninyo. At kapag may laptop pala kayong mga finding, meron silang mga locker doon. So, pag may laptop kayo at hindi pwede dalhin sa loob kasi makikita nung guard, magre-rent kayo ng locker. So, kung wala kayong kasama, wala kayong pag-iwanan ng mga power bank ninyo, yung mga bawal ipasok. Kung wala kayong pag-iwanan sa labas, wala kayong kasama, wala kayong kakilala, forced to talaga kayo na mag-rent ng locker. Hindi ko lang alam kung magkano pero may bayad po yung rent ng locker doon kapag nag-iwan kayo ng gamit. So make sure lang na huwag na kayo magdala ng laptop. Huwag na kayo magdala ng kahit na anong power bank or charger. So kumain na kayo sa labas bago yung appointment ninyo. Kumain na kayo sa labas para hindi nyo na rin iiwan kung saan at hindi nyo na itapon. Okay? So yan. So pagdating doon sa front desk, hahanapin sa inyo yung appointment letter nyo o yung appointment form. So kailangan na print nyo yun at hahanapin nila yun kaagad sa inyo. So pagka meron kayo nun, papasok na kayo sa loob. So huwag nyo kalimutan i-print yan mga ka-finding kasi mahal yung bayad ng print ng pagpapaprint sa loob. Okay? Tapos
pagkadating sa loob, so binigyan na kayo ng form, pifill upan nyo yun. So habang nakapila kayo, pagka fill up nyo, ibigay nyo na sa counter, next counter. After nyo ma-fill upan, ibigay nyo na sa next counter kung saan kayo pupuntang bansa. So doon sa may mga booth doon. So like for example, Netherlands, Germany, Finland, Croatia. So kung saan bansa kayo pupunta, doon nyo ibibigay yung form ninyo after nyo fill upan. Tapos pagdating doon, pagkabigay nyo ng form na yon, pagkatapos nyo i-fill upan, hahanapin sa inyo mga ka-finding is yung hahanapin sa inyo dyan is yung apostle nyo, yung NBA apostle, hahanapin nila yon, yung original to lahat yung NBA apostle, yung passport, yung picture na passport size, travel insurance, tsaka certificate of employment, hahanapin din nila yan. Okay? So yan, so ulitin ko lang yung mga requirements na kailangan nyong ipasa dun sa booth o dun sa counter kung saan bansa kayo pupunta is kailangan ang NBI apostille ibibigay ninyo, copy ng passport original syempre, passport size na picture, travel insurance and certificate of employment. So ipapakita nyo yun. Paano kung walang certificate of employment kasi bago lang? So okay lang, sabihin nyo yun sa counter. So hindi naman pino-force to na ibigay nyo kapag hiningi. Okay? And then pagdating doon mga ka-finding, eto yung challenge. Kasi nung pagdating namin doon, may mga dala kaming passport size na picture. So nagpa-picture kami sa labas or bago pa yung appointment date namin, nagpa-picture na kami para makatipid nga at hindi na mahasil sa pila. Kaso, ang sabi dun sa counter, nung pag-abot namin ng mga papers namin, ang sabi, kailangan doon namin magpa-picture. So, nung inabot ko yung picture ko na passport size, ang sabi, sir, kailangan kung ano yung suot mo ngayon, yan din yung suot mo sa picture. So, it means, sa madaling salita, ngayon ka magpa-picture. So, nasayang yung binayad ko. Nasayang yung binayad ko dun sa picture na yun kasi hindi ko rin nagamit on that day. Okay? So, nagpa-picture ako mga ka-finding at ang bayad ng picture na yun, dalawa lang yung hiningi nila. Tapos yung the rest, sa'yo na, ikaw na magkikip. So, dalawang passport size picture lang yung kailangan nila. At ang bayad is 210. So, double yung binayaran namin. Okay? So, 210 yung kailangan mong bayaran. At mahaliban dyan, mawawala ka sa pila. Kasi, magpapapicture ka pa. Minsan mahaba. Kasi ang dami rin nagpapapicture. Kasi on that day, hindi sila aware. Especially ako. Hindi rin ako aware na hindi pala pwede magpapicture ng magkaiba yung damit. So, kailangan sa araw na yon kung ano yung suot mo, yun din yung suot mo sa picture. Okay? So, yung tips ko sa inyo, ang tips ko sa inyo mga ka-finding, pag nagpa-picture kayo sa labas, ang sabihin nyo, magpapapicture kayo ng passport size na picture. Tapos ang isuot nyo damit, kung ano yung suot nyo doon sa na damit nung nagpa-picture kayo, yun din suotin ninyo sa appointment date ninyo sa BFS. Para makatipid kayo sa pagpa-picture at hindi na kayo mawala sa pila. So yan mga tips na ibibigay ko sa inyo mga ka-finding. So pag nagpa-picture kayo sa labas, kuwari may appointment kayo sa mga susunod na araw. So syempre nagre-ready na kayo. So magpapa-picture kayo kaagad kasi kailangan So isa sa mga requirements is yung passport size na picture. So ang gawin nyo, kung ano yung suot nyo doon sa kung kailan kayo nagpa-picture, kung ano yung suot nyo damit, yun din yung dapat na suot ninyo sa araw ng appointment date ninyo sa pagkuha ng working visa ninyo sa BFS. Para hindi na kayo magpa-picture, hindi na kayo gumastos ng mahal at hindi na kayo pumila. Para hindi na kayo ma-hassle. Malaking bagay ito mga ka-finding yung tips na ibibigay ko sa inyo para mapabilis kayo matapos at makatipid kayo. Okay? So yun. And then maliban dyan, kailangan pag nagpa-picture kayo, hindi dapat kita yung ngipin. Kailangan konting smile lang, naka-close yung lips, dapat hindi kita yung ngipin kasi bawal yun. Okay? Bawal yung may hikaw. Pag babae yung bangs, kailangan nakasuklay na maayos. So, kailangan pag may bangs ka, hawiin mo yan, suklayin mo na maayos kasi bawal yun. Okay? And then after that, pagkatapos nyan, huwag niyong kakalimutan mga ka-finding ipa-photocopy yung mga stamp ng passport nyo.
Kunwari may mga stamp, kunwari page 1, page 2, 3, 4, 5, kung anong page yung may stamp yung passport ninyo, kung saan yung may tatak na page ng passport ninyo, ipa-photocopy nyo na yan. Kasi, nangyari sa amin, nagpa-photocopy din kami doon. So, medyo mahal din yung bayad. So, ngayon, titignan mo yung passport mo. So, bago ka pumunta sa appointment date mo, sa araw na yon, check mo na yung passport mo. So, mga pages na yun, i-check mo kung ilang pages ba yung may stamp or may tatak. So, kung ano yung may tatak, yun ang ipapaprint mo. So, okay, so, ipaprint mo na yon para hindi ka na magpaprint sa loob ng BFS, para hindi ka na pumila, hindi ka na mawala sa pila, at hindi ka na gumastos. Okay? So, yung picture mga finding, binigay ko na sa inyo yung tips. Yung pagpa-photocopy ng passport, binigay ko na rin sa inyo yung tips. Malaking tulong na yun mga ka-finding para ready kayo sa araw ng appointment date ninyo sa pagkuha ng inyong working visa sa BFS. So maliban dyan, maliban dun sa passport, sa stamp, or sa pagpa-photocopy ng passport at yung pagpa-picture, so meron sila dun mga ka-finding free water. May mga cup din sila doon, may mga paper cups din sila doon. So pwede kayong uminom. So, libre yun. Walang bayad. Okay? And then, hindi naman nire-required na nakasuot kayo ng mask. So, optional. Either gusto mo magsuot ng mask or ayaw mo mag-mask, bahala kayo. And then, syempre, magdadala kayo ng sarili nyong ballpen. Kasi, marami kayong fill upan doon. Mag-fill up kayo. So, kailangan ready kayo. Okay? Black ballpen mga ka-finding, much better. Okay? So, make sure lang nakabisado din ninyo yung exact address. Kasi, pagkabigay nyo ng mga documents nyo at yung photocopy ng passport nyo, yung picture nyo, bibigyan kayo ng form ng LBC. So, fill upan nyo yun, tapos kung saan ipapadala or saan nyo ipapakourier yung passport or saan nyo ipapadala yung passport nyo pag na-release na. Okay? So, like for example, ako sa agency ko, so dapat kabisado ko or kabisado mo yung address ng agency mo. Pag hindi ka sigurado, makipag-communicate ka sa staff ng agency nyo na, ma'am, sir, ano po yung exact address dyan para sa courier po ng sa LBC kung saan po ipapadala yung passport ko once na approve na po or ma-release na yung visa ko galing BFS. So make sure na tama po yung address ninyo. Okay? And then aside from that, kailangan meron kayong extra cash na dala. Kasi kami, may pre-provide naman yung agency sa amin. So, hindi ako nagkakamali, 9,577 yung binigay sa amin kada isa. So, nasa counter na kami, ang binayaran namin is 10,800. So, nag-abuno kami. Pero syempre, papa-reimburse namin yon. Okay? So, make sure mga finding may dala kayo talagang extra cash. Kasi, hindi lang talaga tumatama. Kung ano yung magkano yung binigay sa inyo ng agency is yun na yun, exact amount. So, mas okay na may sobra kayo. So, dala lang kayo ng extra. Okay? Kasi, minsan, hindi rin natin na-expect. Like, for example, sa amin, nagpa-picture kami doon. Tapos, nagpa-photocopy din kami ng mga passport namin kung ilan yung stamp kada pages. So, dagdag gastos din yun. So, hindi kasama yun sa budget. So, sarili namin yun. Sa sariling bulsa namin galing yun. At hindi nasasagutin ng agency yun. So, yun. Yun yung mga tips na ibibigay ko sa inyo. And then, aside from that, kailangan yung number nyo tsaka yung email address nyo is kailangan active. So, ibig sabihin, dapat ito yung madalas nyo ginagamit na open niyo yung password ng email ninyo at yung phone number ninyo is kailangan nakakatanggap ng mga SMS or mga messages. Kasi magte-text yan sila na on process na or naipadala na yung inyong mga visa doon sa mga designated na countries kung saan pupunta. Okay? And then, aside from that, pagkatapos dun sa LBC mga ka-finding, pagkatapos nyo mag-fill up, tatawagan yung pangalan nyo, and then magbabayad din kayo mismo sa same counter kung saan kayo nagpunta. So pag ibibigay nyo yung LBC form at magbabayad kayo doon kung magkano yung cost ng visa ng visa, kung magkano yung cost ng visa. So yan. Tapos after dyan, upulan ng konti, upulan ng saglit, tapos tatawagin kayo. And then next na ng mga ka-finding is magba-biometrics kayo. Ito na yung mga fingers. I-scan na yung fingers mo, mag-biometrics ka, picture. Tapos kailangan walang hikaw, syempre, tanggal yung salamin. Kung may salamin ka, tanggal. Tapos yung bangs, ganun ulit, nakaayos. Tapos nakapustura dapat para maganda yung itsura mo doon sa picture. Tapos, ano pa ba?
Hindi ko maalala kung nag-signature ako doon pero ang naalala ko lang is nag-thumb mark lang ako. Una muna yung apat, yung left, apat nito, tapos apat nito, tapos thumb mark sabay. So yun, tapos picture yung nauna, pagkatapos ng picture yung thumb mark nga, thumb mark dalawa, tapos yung apat, both hands. So yan, so yun yung ginawa ko. And then after dyan, sasabihan ka na okay, pwede nang umuwi at mag-i-email na lang kami sa inyo. At yun nga pala mga ka-finding, may nakalimutan ako i-mention sa inyo na may bibigay sa inyong code yung agency ninyo. So meron siyang code at meron siyang password. Kasi yung code na yun, tsaka yung password na yun, ibibigay nyo rin yun doon sa mga staff nila. Kasi bubuksan nila yun. So i-check nila kung tama ba yung passcode, yung code na binigay mo tsaka yung password na yun. At yung password na yun tsaka yung code na yun ay pwede mo siyang matrace kung nasaan na or na-approve ba yung visa mo. So, ako last year ganun din ginagawa namin. So, tinitrace namin yung code na binigay sa amin. So, yung code na yun, kung saan ang galing is galing sa agency na yun. Pinadala sa amin. So, dapat may copy din kayo doon. Kabisado nyo rin yung code ninyo tsaka yung password para anytime matitrace ninyo yun sa website. At makikita ninyo yung status kung ano na yung status ng visa po ninyo. So, yun. So, ano pa ba? So, after ng mga finding, pwede na kayo umuwi at makaka-receive din kayo ng email mula sa BFS at mag-update sila kung ano na yung status or yung ano yung result ng BFS mo. I mean, ng visa mo. At nung nagtanong ako doon bago ako umuwi at ang sabi bago ko kailan marirelease, ang estimate nila mga finding is more or less 1 month or 3 weeks bago maaprubahan or bago makuha or ma-deliver yung passport namin na may tatak na ng visa. So, yun. So, ganong katagal. So, 3 weeks to 1 month to 4 weeks or mga 1 month, ganon yung maximum niya. Depende pa yan sa dami din ng kumukuha. So, yan. So, yun sa mga kumukuha ng visa nila. So, tiyaga lang kasi minsan mahaba din yung pila. May times doon na inabot kami ng 4 hours. Pagpasa namin ng mga requirements namin. After namin mag-fill up ng form sa LBC, bago kami nagbayad, inabot kami ng 4 hours. Tapos sa biometrics, madali lang. Tapos uwi na kami after. So, yun. So, ano pa ba? So, yun lang mga finding yung aking adventure for today para dun sa mga kukuha or pupunta ng BFS sa may Makati, dyan sa circuit. So, i-google nyo lang yung address na yan at makikita ninyo. Tapos, yun yung mga tips ko, mga advices ko na binigay sa inyo is makakatulong, especially sa paggastos ninyo. Mauna kayo sa pila at mabilis kayo matapos. So, yun lang mga finding at sana ay nakatuloy yung aking adventure for today. At kung may mga katanungan kayo, ay pwede nyo ako message sa aking Facebook page, Finding Maro, or pwede kayo mag-message dito sa baba ng aking video at sasagutin ko kayo sa abot ng aking makakaya. So, yun lang mga finding yung ating adventure for today at salamat sa mga nanood at sana ay nakatulong itong aking munting adventure para sa mga pupunta sa BFS at kukuha ng kanilang visa. So, dyan sa Makati Circuit. So, yun. So, I hope ay nag-enjoy kayo sa ating adventure for today at kung hindi pa ikaw nakasurvive sa aking YouTube channel ay huwag na huwag mong kakalimutan i-subscribe itong aking YouTube channel para laging updated dito sa aking bawat adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga finding!